ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Ito ang mga balitang mahalagang malaman ng taong bayan. Mga detalyeng madalas ay hindi nabibigyang pansin sa mga tradisyonal na ulat mula sa palasyo, kamara, senado at maging sa publiko. Korte Suprema, tila ginimbal ang lahat na kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte tapos ang kumpirmadong anunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi nabuksang muli ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel at kung gusto mo ang mga balitang tungkol sa mundo ng politika dito sa Pilipinas at mga detalyeng madalas di umano'y hindi nabibigyang pansin ng media, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, iniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte, kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was embleeded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SE's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court of Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 4th Division of the Court of Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision. Unquote. Yung aking maliit na lambing lang naman. Patuloy sana kayong mag-comment, mag-like, mag-react, mag-share, mag-follow ho sa YouTube, sa Facebook, at mag-subscribe sa YouTube. Yung nasa TikTok, magandang araw sa inyo at welcome to Tinig Maisog. Ating pong paksa ngayon, kaaway ng Estados Unidos, BFF ni Marcos. Ano yung tinutukoy natin? Lagyan muna natin ng historical background yung relasyon ng Estados Unidos o ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Meron na tayong 128 years of shared history with the United States. 128 years, matagal na yan.
Nagsimula pa nung panahon ng Spanish-American War na nagkaroon din tayo ng colonial period and post-colonial period. Kaya mas mahaba di hamak yung ating siguro naririnig ninyo sa mga leader ng ating bansa, leader ng Amerika, yung laging sinasabing shared history. 128 years po yan, malalim, matagal na. Ganon din yung ating 80 years of formal diplomatic relations. So titingnan yung malalim, 128 years yung shared history, nagsimula ng Spanish-American War, nagkaroon din tayo ng hindi pagkakaunawaan sa Amerikano nung kanilang tayo'y sinakop, nagkaroon din tayo ng shared history nung tayo'y lumaban, balikat sa balikat nung World War II. At yung ating formal diplomatic relations ay nagsimula 80 years ago. At syempre, yung lagi nating naririnig na ating yung Mutual Defense Treaty, 75 years na po tayong alyado, treaty ally ng Estados Unidos. So malalim talaga. Ngayon, paano napunta sa ganito kalalim na yung mga nasa akatuwa naman yung comment niyo, yung mga maraming salamat yung naka-live din sa TikTok. So paano umabot na yung ating matagal ng kasama, meron tayong 128 years of shared history, 80 years of formal diplomatic relations, 75 years of being a treaty ally or treaty allies. Bakit naman BFF bigla ni Bongbong Marcos itong kaaway ng Estados Unidos? Hindi ba lagi niyang binibida na tayo'y puprotektahan, alyado natin ang US? Kung alyado natin ang US sa under his administration, bakit naman yung kaaway ng Estados Unidos BFF ni Bongbong Marcos? Wala naman tayong ibang pinatutukuyan dito kung hindi ang International Criminal Court. Kung sisilipin ninyo yung ating pahina dito sa Facebook, a couple of days back, I think last week, ay nag-post tayo nung nag-viral yon, hindi lang sa aking pahina, sa lahat, worldwide, yung naging pahayag nung State Secretary ng Estados Unidos, si Secretary Marco Rubio. Talagang tinuligsa niya yung International Criminal Court. At narinig natin doon yung mariin niyang pagkondina dito sa pangingialam, panghihimasok, pagyurak sa mga lokal na batas ng mga alyadong nasyon ng Estados Unidos. Ganyan-ganyan ang ginawa ng International Criminal Court na pinalagan ni Uncle Sam, pinalagan ng Amerikano, pinalagan ng Estados Unidos. Pero dito sa atin, alam naman ninyo, yinurakan yung ating saligang batas, sinangkalang yung ating soberanya, ipinagkanulo ang mga kapwa natin Pilipino, kagaya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ngayon pati si Senador Bato at yung mga iba pang katulad nila. Ginagamit itong ICC bilang isang panakot sa lahat ng mga nagsasalita at magsasalita laban sa pang-aabuso, kurakot at korupsyon ng Marcos administration. Kaya yung ating pamagat nga malinaw enemy of US, Marcos BFF. At dahil dito sa pagtuligsa ng Estados Unidos sa ICC, maaring maitatrato ito na maaring maging sanhi ng gusot o lamat sa relasyon hindi ng Estados Unidos at Pilipinas. Matibay yan. Kagaya nga ng sinabi ko, 128 years of shared history between the Philippines, our beloved Philippines and the United States of America. 80 years of formal diplomatic relations and 75 years of being treaty ally ang Estados Unidos. So matibay yan, hindi matitinag basta-basta yung relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Pero ito ay magiging potential strain o magsilbing lamat o hindi mabasag ng tuluyan ang relasyon ng Trump administration at Marcos Jr. administration. Ano konteksto? Si Marcos, isinuko niya yung ating soberanya sa Estados Unidos. Nasaksihan natin lahat, nakita natin lahat kung paano niya ipinagkanulo
at hinayaan yung state-sponsored abduction ng nasaksihan natin sa mainstream media, sa social media. Nakita natin yan kung paano hinayaan ng Marcos Jr. administration ang isang state-sponsored abduction nung kinuha ng walang anumang warrant of arrest na ipinakita na nagmula sa International Criminal Court na wala namang jurisdiction dito sa atin o wala man lang kaakibat na o katumbas na warrant of arrest na inisyu ng local courts dito sa Pilipinas. At kanilang ito'y state-sponsored abduction, pwersahan sa pilitang kinuha si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Huwag natin itong kalilimutan dahil dito nagsimula yung pagkahetot-hetot ng ating bansa dahil lamang sa mali at marumi at makapanira na politikang pinapatupad ng Marcos Jr. administration. Huwag natin kalilimutan, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, ang ating layunin, madagdagan ang inyong kaalaman, makadagdag tayo kahit paano makaambag sa inyong kamulatan at mapag-usapan natin yung mga napapanahon at maiinit na usaping panlipunan na hindi natin dapat kalimutan. Huwag kayong masyadong magpapadala diyan sa huwad na impeachment trial. Sinabi ko na sa inyo, first week pa lamang, Monday, July 6, ay naghain na ang aming grupo nila Attorney Bobet Torion, kini-question na natin. Mali yung yung assumption ni Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer. Kaya simula noon, I have to be candid with all of you, hindi na ako nanunood niyan dahil hindi ako naniniwala sa isang farce trial. Hindi totoong trial yan dahil dispalinghado yung ginawang basihan sa pagkakaupo ni Chis Escudero bilang presiding officer dahil nga na-chope itong yung Senate President. Unang araw pa lamang, hindi na dininig yung mga objection, bumitiw na bilang presiding officer at ipinasa kay Chis Escudero. Ito namang si Chis Escudero, kaliwat kanan na. Yung kanyang mga issuances, yung kanyang mga ruling, yung kanyang mga order na hindi na naaayon sa ating saligang batas. Kaya binabalik ko dito sa higit na mahalaga o hindi man kasing halagang usaping panlipunan, kagaya nung pagkanlong, pagkonsinti, pagkupkup, pagyapos ni Bongbong Marcos sa kanyang BFF na ICC na siya namang tinutuligsa, kinamumuhian at kinukondina ng Estados Unidos. No, malinaw yan. Ganon din ang wala kasing inisyong warrant of arrest at walang ipinakita noong nagkaroon ng state-sponsored abduction ang Marcos Jr. administration laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At dapat po kasi yan under yung Article 59 ng Rome Statute, yan ay bibigyan ng pagkakataon yung court na mayroong local jurisdiction, ano yun, yung Philippine courts, yung sinabi ko nga sa inyo, RTC, Court of Appeals, Supreme Court, pwede kang tumakbo. Dapat yan, idinaan muna dahil yan ay alinsunod sa mismong nagiging direktang pahayag ng Article 59 of yung Rome Statute. Yung local court will verify if the arrest was done according to our Constitution. Obviously, it was not done according to the express dictates of our Constitution. The local court shall verify if the arrest is in accord with legal domestic procedure. Hindi rin yan naganap, hindi rin yan nangyari. Malinaw yan. Kaya dito, pag-usapan natin paanong kinakanlong, paanong ginayapos, paanong kinukonsinti ni Marcos Jr. ang numero 1 na rin kaalaban ng Estados Unidos. Bakit natin sinasabing ito ay state-sponsored abduction? Unang-una dahil walang warrant. Walang warrant. Walang pinakitang warrant mula sa ICC na kinokondina ng mariin ni US Secretary of State Marco Rubio na siya rin bibisita, I think today, simula ngayong araw ay bibisita. At itong ating talakayan ngayong tanghali, enemy of US Marcos BFF, dahil dito sa pagbisitang sabay ni US Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, kasama rin niya, nandyan yan, naipabalita yan sa mga social media at sa mainstream media. Marami nagtatanong, bakit kasabay niya
yung US Ambassador to India. Hindi US Ambassador to the Philippines ang pinag-uusapan na. Yes, nandoon yung US Ambassador to the Philippines, si Ambassador Lee Lipton. Kasabay din niya na nagpunta sa Malacanang si US Ambassador to India o si Sergio Gore. Itong dalawa, ang common denominator nitong dalawang ambassadors, ito'y mga kaibigang matalik ni President Donald Trump ng Estados Unidos. So ito'y rin nangyari isang linggo makalipas tuligsain, hayagan, openly ni US Department of State Secretary Marco Rubio ang ICC. Hindi kinikilala ng Estados Unidos at hindi nga raw dapat kilalanin kung sino ang mga judges nito, sino ang prosecutors nito, sino ang presidente nito, lalo na dito sa Pilipinas. Marami pong salamat sa mahigit 1,000 nating live viewers ngayong tanghali. Marami pong salamat sa pahintulot ninyo na samahan ko kayo sa inyong pananghalian. Sabi ni Ricardo Fermin, ito nga yung pinag-uusapan natin. Dahil malinaw sa ating saligang batas, sa Article 59 ng Rome Statute, malinaw doon kinakailangan kung may warrant of arrest na inisyo ang ICC, kinakailangan itong ipakita sa local courts. Bakit? Kasi nga nakasaad sa ating Article 3, Section 2 sa Bill of Rights ng ating saligang batas na no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination of the witnesses under oath or affirmation that he may produce. At doon sasabihin mo sino ba yung taong nais mong arestuhin at sa anong pagkakasala o anong kaso. Hindi ito ibinigay kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakita natin yan. Siya ay biktima ng state-sponsored abduction. Ito rin ay malinaw na sana ay pansinin na rin ng ating kagalang-galang na kataas-taasang hukuman, ang ating mga kagalang-galang na maestrado ng Korte Suprema, sana ay pansinin din nila at bigyang buhay yung Article 3, Section 16 ng ating saligang batas. Sa Bill of Rights din yan na nagsasabi, all persons, kasama po dyan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, shall have the right to speedy disposition of cases before all judicial, sa korte, quasi-judicial, or administrative bodies. Sana pansinin din ito, bigyang buhay ng ating mga kagalang-galang na hukom sa kataas-taasan na hukuman, itong probisyon ng Article 3, Section 16 ng ating saligang batas sa Bill of Rights yan. All persons shall have the right to speedy disposition of their cases before all judicial bodies. Sana desisyonan na. Meron bang jurisdiction ang ICC sa kahit na sino mang Pilipino dito sa Pilipinas o wala? Upang masusugan natin ang hayagan na pagkondena ng Estados Unidos again. 128 years of shared history, 80 years of formal diplomatic relations, and 75 years as being treaty allies ang Pilipinas at Estados Unidos. Huwag sanang hayaan na magkaroon ng lamat. Maaari magkaroon ng lamat ang Trump at Marcos Jr. administration. Bakit? Ito nga, pinapaliwanag natin kasi yung enemy of the United States is Marcos BFF, best friend forever na ito ni Bongbong. At ganun din, singit ko lang, yung nasa Article 3 kasi tayo, yung Bill of Rights. Article 3, Section 18, Paragraph 1. No person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspiration. Marami na ang nakakulong dahil lamang nagpapahayag ng katotohanan. Dahil lamang galit sa kurakot at korupsyon na laganap pa rin dito sa Marcos Jr. administration, less than 1 week bago magbigay na naman siya ng State of the Budol Address. Sabi may nagtatanong, bakit hindi yung lead prosecutor ang mag-lead ng impeachment? Bakit yung private prosecutor? Kasi hindi handa yung lead prosecutor mag-litigate. Iba ho kasi yung art of litigation. Pagka wala kang experience diyan o kaya matagal kang hindi nag-litigate sa court, hindi ka pwedeng basta-basta. Galing sa TikTok itong tanong na ito na ikaw ang mag-lead
ng prosecution per se, yung litigation. Sa makikita natin, yung mga masigasig na gusto i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte, ano lang pala cheerleader lang, nandun sa likod, mga rara boys lang. Pero wala sila doon, hindi sila kasali. They are not doing the heavy lifting for the prosecution. Nakita naman natin, karamihan dito ay mga private prosecutors. At nakita din naman natin, nung unang 2 linggo ng impeachment trial, walang napatunayan ang prosecution. Sila mismo ang nagbuwag, ang sumira ng kanilang teorya na mayroong betrayal of public trust, mayroong kung ano-anong binintang kay Vice President Inday Sara Duterte. But wag nating pangunahan, may hearing pa mamaya. Balik tayo dito sa ating topic na enemy of US is Marcos BFF now. Sabi ni GMC, binibend nila ang Philippine law. Tama yan. At hindi na lang din ikaw ang nakakapansin yan. Marami ang nakakapansin na talagang binabaluktot. Kasama na dyan yung presiding officer ng impeachment court. Sabi ni Kirata TV. At Kirata TV. Si Beth DS, maraming salamat. Dayan Espiritu, maraming salamat. Si Virginia Buesa, kasama rin natin. May kasama rin tayo. At Loving Arms from Hong Kong, may God bless you too. Robert Cinco, may God bless you too. Watching from Angeles City, Pampanga, si Jerty Figueroa, ating kabalen. Esther Soberano, God bless you too. Sabi ni Jean G1, tama, wala siyang warrant. Sabi din ni Bogs Bonhoc, watching from Kuala Lumpur, Malaysia, I say thank you to Bogs Bonhoc. So nakikita natin dito na talagang linabag yung ating saligang batas. Kaya naman, marami nagtataka, coincidence lang ba na nagkaroon ng lantaran at hayagang pagtuligsa ang ICC mula kay Secretary Marco Rubio? Di ba sinabi niya, hindi nyo na dapat kilalanin kung sino yung mga judges, sino yung mga prosecutors, o kung sino man yung presidente ng International Criminal Court dahil wala naman silang jurisdiksyong makialam sa mga iba't ibang bansa, lalo pat alyado ng Estados Unidos. Kaya dito kanina sa ating panimula, ulitin ko lagyan natin ng tamang konteksto bakit natin sinisingil ang Marcos Jr. administration sapagkat mismong Estados Unidos na ang nagsasabing walang jurisdiction ng ICC, hindi lamang sa USA, kung hindi sa mga alyadong nitong nasyon, katulad ng Republika ng Pilipinas. Gaano ba katagal, gaano ba kalalim, gaano ba katatag ang ating ugnayan sa Estados Unidos? By simple lang naman, 128 years of shared history. Nagsimula pa nung Spanish-American War, nung colonial period and post-colonial period. Nandyan din, lumaban tayo shoulder to shoulder nung World War II. So 128 years of shared history, 80 years of formal diplomatic relations, and 75 years of being treaty allies tayo ng Pilipinas at Estados Unidos. Pero magkasalungat na. Hindi na pwedeng itanggi, hindi na pwedeng hindi pansinin ang napaka-pronounced o kitang-kitang magkasalungat na polisiya ng Estados Unidos. Nagpahayag si Secretary Marco Rubio. Ang sabi niya noon, last week, marami po salamat sa mahigit 1,000 na natin na live viewers. Sana ay patuloy kayong mag-engage, mag-comment, mag-like, mag-share, at mag-follow po kayo sa Facebook. Ganon din sana mag-comment, mag-like, mag-share kayo diyan po sa YouTube at mag-subscribe. Yung nasa TikTok, nababasa po natin yung iba ninyong komento. So sabi niya, ang ICC, nung itinatag, ang usapan lang dyan ay isa siyang global court that would step in to prosecute only the gravest offense. Yung mga crime against humanity, yan, genocide, yung naririnig natin. So yung sabi niya, ang usapan dito sa ICC, korteng pandaigdigan, korteng pangkalawakan, napapasok lamang pagka hindi na kaya ng mga domestic courts na mag-prosecute.
Dito sa atin, bukas naman lahat ng antas ng ating korte, and yet, hinayaan ng Marcos Jr. administration na yurakan yung ating soberanya. Tanong, sunod-sunod na naging pahayag ng Estados Unidos laban kontra pagtuligsa, pagkondina sa ICC. Kahapon, sabay na bumisita yung US Ambassador to the Philippines, si His Excellency Lee Lipton. Barkada ito ni Donald Trump, kapwa niya negosyante from Florida. Kasabay niya, hindi rin ito coincidence, yung US Ambassador to India. Yung US Ambassador to India, hindi India Ambassador to the Philippines. US Ambassador to India na si Sergio Gore. No, bakit sila magkasabay? Sila ba'y may pinag-usapan, binapitan ba sila ni Marcos Jr. upang ipaliwanag ang kanyang pagkanlong, pagkilala at pagkukonsinti dito sa ICC? Nagpapaliwanag ba siya? Humihingi ba siya ng tulong dito sa dalawang ambassador? Ambassador of US to the Philippines, Lee Lipton, at US Ambassador to India. Nagkasabay na bumisita. Ang common denominator nito, barkada ito pareho ni Donald Trump, ang Pangulo ng Estados Unidos. They have a very, very clear, direct, and secure line pagdating kay US President Donald Trump. Meaning may full access sila, may clear access sila kay US President Donald Trump. Ito ba ay dahil humingi ng oras si Bongbong Marcos through the US Embassy na harapin siya nitong dalawang influential miyembrong maituturing ng inner circle ni Donald Trump upang ipaliwanag yung kanyang patuloy na pagkilala, pagkonsinti, pagkanlong, at meron pa nga lumabas na aligasyon yung 18 sundalo. Tatandaan ninyo, nag-execute ng affidavit at sinasabing pinondohan pa yung mga opisyal at kawani ng ICC nung sila'y nagtungo rito upang maareglo na yung usapan nila na kanilang kikidnapin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagpapaliwanag ba ang Marcos Jr. administration dahil hindi naman maitatanggi yung galit, ngit-ngit at pagkasuklam ng Estados Unidos? Dalawang boses ang matining dito. Mismong si US President Donald Trump at last week, yung mismong kanyang katiwala, si US Secretary of State Marco Rubio. Tinuligsa na yan eh. Coincidence lang ba? Sabay silang nagpunta doon kahapon at ngayong araw ay bibisita rin si US Secretary of State Marco Rubio. Si Trump ho kasi tahasan ng binanata ng ICC na walang jurisdiction sa kanila, sa kanilang mga mamamayan at sa mamamayan ng mga alyado nito. Kasama doon ang Pilipinas. For me, this will create a potential diplomatic strain in the relationship between the Donald Trump administration and Marcos Jr. administration. Bakit magkasalungat eh? At sinabi ito ni Marco Rubio, yung Secretary Marco Rubio ni Donald Trump, natatanggalan ng tulong ng military aid at kung ano pang tulong mula Amerika ang mga alyado nito na patuloy nakikilala, kakanlong at kukonsinti sa pangingialam, panghihimasok ng ICC. Nakita natin dito yan, kaya siningit ko yung Article 3, Section 16. Baka sakali mapansin ito ng ating kataas-taasan na hukuman, bigyang buhay yung provision of Article 3, Section 16. Dahil may nakabinbin pa na kaso si Pangulong Rodrigo Duterte, ganun din may petition din si Senator Bato de la Rosa, humihingi ng tugon sa Korte Suprema kung meron bang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas o wala. And again, 128 years of shared history, 80 years of diplomatic relations, and 75 years being treaty allies. Maybe, perhaps, hopefully, our honorable justices of the Supreme Court, the highest court of the land, the final arbiter of any questions of law, kung meron mang conflict, sana naman pansinin nila at take the cue from the express pronouncement of our long-standing partner and ally, the United States of America, na kinundi na, galit, ngit-ngit, at pinagkakamuhi ang ICC. So,
Tingnan natin kung paano magre-react ang Korte Suprema rito at kung paano lalong maipit ang maling polisiya ng Marcos Jr. administration dahil nga ang panawagan ng Estados Unidos sa lahat ng alyado nito, ibasura na ninyo yung ICC. Sinabi mismo ni US Secretary Marco Rubio, we do not know and you do not have to know who are the names of the judges, the prosecutors, even the president of the ICC. Dahil sinasabi niya, kung meron man silang dapat panagutan sa kanilang ginawa, yung ginawa ng mga opisyal ng Estados Unidos, napakaganda nito, very timely, very relevant. Sinabi niya, kung meron man kaming dapat panagutan, haharap kami sa jury of our own peers. Ibig sabihin, ginagaya na nila, sinasabi na nila yung matagal nang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kung meron akong pagkakasala, kung meron akong pananagutan, kung meron akong dapat harapin na paglilitis, haharapin ko. Pero, subalit, haharap lang ako sa mga kapwa ko Pilipino na siyang lilitis sa akin. Yan na rin ang linyada ngayon ng Estados Unidos. Malayong malayo sa naging polisiya at maling linyada ni Bongbong Marcos. Nagkakaipit-ipit na ngayon ang Marcos Jr. administration. Sinabi rin ni Secretary Marco Rubio na ang ICC, ang pagkakaunawa nila at pagkakaunawa din ng mga pumirma sa pagkakilala rito ay isang global court that will prosecute only the gravest offense and only when pagka hindi na kaya ng local or domestic courts mag-prosecute. Dito sa atin, pag napakinggan ninyo yung mga naging pahayag na yan, walang puwang ang ICC. Huwag nating kalimutan. Kaya dahil babalik tayo dito sa pinag-ugatan ng problema natin na dito'y nagsimula nung pinagkanulo ang kapwa Pilipino. Nung pinagkaroon ng state-sponsored abduction. Simula noon, daos-dos na hanggang sa ngayon ang trust at approval rating ni Bongbong. Wala na, meron ng inability to govern. Ang nangyayari na lang, sabi ko nga kanina, Article 3, Section 18, Paragraph 1. Malinaw naman sa Supreme Court, sa saligang batas yan. No person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspiration. Naniniwala ang taong bayan, may mga naniniwala na nakakulong ngayon na laganap ang kurakot at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. That is their belief. That is their political belief. They should not be imprisoned for their belief. Ano yung kanilang aspiration? Ano yung kanilang naisin para sa bansa? Magkaroon ng totoong transparency and accountability. Less than a week from today, magkakaroon na naman ng State of the Budol Address. Manunood na naman ang karamihan, wala pa rin nakukulong. Ultimo yung presiding officer ng impeachment court, dapat yan kinasuhan Nung sumama sa mayorya, nakalimutan na yung kaso. Sabi hinog na raw yung kaso. Sa sobrang hinog, nabulok na. Inuud na yung kaso. At ngayon, napakaraming sablay at mali-mali at unconstitutional na desisyong ginagawa dyan sa impeachment court. So kung si Donald Trump, batiin ho muna natin yung iba. Si Nora Castillo, ang dami nating kasamaan mula sa Bulacan. Maraming salamat. Si Marie, maraming salamat watching from Hong Kong. Merong pumasok dito na troll, hindi kita babasahin para hindi ka makakolekta ng bayad mo. Manigas ka dyan. Sabi ni Ramon Ubando, ang problema natin dyan, Mang Ramon, kahit na kasinong mag-lecture dyan, kasi nga BFF niya nga best friend forever, best friend for life. Hindi na niya babawiin yung mali niyang ginawa. Sabi ni at Inigo. Virgie Villanosa from Iligan City. Maraming araw na I am also confronted with that same question lingering in my mind. Kaya lang pag napapanood ko yung mga komento ninyo pag may live tayo, sinasamahan ako ng daang libo sa Facebook, libo-libo sa YouTube at libo na rin I believe, sabi ni Miss Pam sa ating TikTok, nanunood, nakikinig, nag-i-engage. Hindi tayo pwedeng sumuko sa ating bansang Pilipinas. Isa lang to Hindi natin pwede sukuan ang ating kapwa Pilipino. At hindi rin natin pwedeng talikuran
yung ating pagiging Pilipino dahil magpakalayo-layo man tayo sa Pilipinas, ang dugong nananalaytay sa atin ay ang dugong Pilipino. Kaya maaari nating harapin ito ng sama-sama. Tapang natin, maisog nating harapin ng sama-sama at ating tutulan yung malawakang korupsyon, malawakang kurakot, nandyan na naman ang tag-ulan, may mga lugar na binabaha pa rin, hindi naman nawala yan, at isang linggo mula ngayon, less than, magsosona yung State of the Budol Address, wala namang ibabalita. Laya pa eh. Yung sinabing hinugna ang kaso ni Chis Escudero at yung kanyang kasama na itinuro mismo ni Robert Bernardo, sobrang hinog, nabulok na. Nabulok na yung kaso ni Chis Escudero. O patapos itong iuurin, wala, bulok na. Yung kay dating Speaker Martin Romualdez, hinog na rin daw. Baka this week sasampahan siya, baka. At baka yung ginawa kay Senador Dante Marcoleta, baka sa pagbubukas ng SONA para buo yung drama, may kikwento sa State of the Budol Address, arestuhin si Martin Romualdez. Tingnan natin, pero lahat yan, hanggang sa ngayon, panaginip lamang nating mga Pilipino. Si Fenia de Guzman watching from Bataan, maraming salamat. Si Ayeng Gamolo. Lahat ng nangyayari is malaking diversyon. Malaking diversyon dito sa komento ni Ayeng Gamolo. Ang analysis niya, walang magandang ginawa sa bayan si BBM sa loob ng 4 na taon niyang panunungkulan. Kanya ang ginawa niya, kinakailangan ng malaking diversyon. Nandyan na ipagkanulo mo kapwa mo Pilipino, tinamaan siya nung 5,500 daw na flood control. After 1 year, inamin niya na talagang ninakaw lang yung pera natin dahil bulilyaso na eh. Hindi na pwedeng itago, nagsusumigaw yung ebidensya at nafa-fact check siya palagi ng inang kalikasan. So wala siya may pakita, anong next gagawin mo? Bigyan mo ng telenovela ang mamamayang Pilipino. Nasubukan na eh, nakailang impeachment, pinanunood eh. O kaya hindi ako nununod talaga eh. I have to go every day, I have to do what I have to do to earn a living. Huwag kayo masyadong madala dyan sa telenovela. Yan ay isang distraction, malaking diversyon para makalimutan ninyo yung tunay na problema. Inflation, corruption, yan pa rin ang mga problema. Watching from Baclaran, si Jose Jeric Balingit, maraming salamat. Watching from Baclaran. Ganun din, si At Galaxy, present si At Galaxy. Yes, At Galaxy, kaya nga tayo ay baka sakali na aksyonan ng Korte Suprema yung mga nakabinbin na petisyon na napakatagal na sa kanila at dapat yan ay aksyonan na, dapat yan ay desisyonan na. Maraming salamat sa iyo, Roy Carmona, ating kaibigan ito sa Switzerland, nakasama natin ito. Roy Carmona, mabuhay ka, at yung ating mga kasama sa hakbang ng maisog dyan sa Switzerland. Watching from Bay Area, buti pa itong aking kapatid. Laging nakasuporta. Maraming salamat sa iyo, Patis. Watching from Bay Area at lahat ng Pilipino dyan sa Estados Unidos. So, ito ngayon ang ginagawa. Antabayanan natin ano ang magiging resulta ng paghaharap ni US State Secretary Marco Rubio at ni Bongbong Marcos. Tingnan natin, gagamitin ba ni BBM yung sinoscare tactic na naman? Ano yung sinoscare, yung sinophobia na palagi ang ginagamit yan? Kasali yan sa mga tools nila pagka kinakailangan ng diversyon. Sasabihin na naman na hindi dapat maapektuhan ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sapagkat ngayon, higit kailanman, yan yung mga linya niyan, dapat maging matatag ang relasyon ng Estados Unidos at Pilipinas dahil nagiging agresibo ang Beijing at ginagawang masyadong militarize ang South China Sea. Yan yung pambubudol sa Estados Unidos. Pero dapat malinaw sa Estados Unidos, walang pakialam yung South China Sea sa usapin yung pagkamuhi, pagkangit-ngit, pagkagigil, pagkagalit ng Estados Unidos sa ICC. Walang kinalaman yung South China Sea ron.
Kaya hindi dapat magpabudol ang Estados Unidos dito sa napipintong pagharap ni Secretary Marco Rubio at ang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Baka may nagsasabi na maaring humiling ng panahon o pagkakataon si Marcos Jr. pag nakaharap niya si Secretary Marco Rubio, siyempre kailangan mong budulin, kailangan mong lukuhin. Dahil magkakontra kontrapelo yung kanilang polisiya Si Bongbong, kinakanlong, kinukonsinti, kinukupkup ang ICC at pang-aabuso nito. Samantala, ang Estados Unidos nanggigigil, kinamumuhian, galit at ayaw na ayaw dyan sa ICC. Paano ngayon sila magkakasundo? Ito pinakamaganda. Tama ka. At Mario de la Cruz. Dapat makipag-meeting si Secretary Marco Rubio kay BP Inday. Pero syempre, depende yan. Depende yan dyan sa mga dalawang mataas na opisyal ng ating bansa, kay BP Inday, at sa mataas na opisyal ng Estados Unidos. Pero pag nangyari yan, maganda rin yun para marinig din ni Secretary Marco Rubio the other side of the story. Hindi yung mga maling pahayag lamang ng administrasyon. Litin ko kung si Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, nag-initiate o he initiated a whole of government approach para basagin, para lumpuhin, para kundinahin ang ICC, kabaliktaran naman ang ginawa ni Bongbong Marcos. Ang inilunsad din ito ay whole of government approach para ano? Para konsintihin, para kanlungin, para kupkupin, at para yapusin ang ICC. Yun ang antabayanan natin. Ano magiging pag-uusap nila? Baka higigimik na naman ito, hihirit ito ng kaunting panahon, maglalagay tayo ng isang task force on ICC, consultative committee, na kung saan pag-uusapan, paano mag-disengage at mag-disentangle ang Pilipinas, ICC. Malinaw na nga walang jurisdiction, matitigas lang talaga ang inyong ulo at hindi kayo rumirespeto sa ating saligang batas. Kinakailangan pa na magalit ang Estados Unidos at punahin ang kanyang mga alyado katulad ng ating bansang Pilipinas bago tayo kikilos? Akala ko ba tayo isang sovereign and free nation? Akala ko ba hindi tayo nasasakop ng kung sino mang banyagang impluensya? Bakit kinakailangan pang magalit ang Estados Unidos? Bakit kinakailangan pang magalit si President Donald Trump? Bakit kinakailangan pang magalit si Secretary Marco Rubio bago mag-isip-isip ang mga nasa pamahalaan? Ang pinakamaganda niyan, aminin ninyo na nagkamali kayo. Aminin ninyo na sinalabahin ninyo si Pangulong Duterte. Aminin ninyo na nagkaroon talaga ng state-sponsored abduction. Huwag nating kalilimutan ito dahil napapanahon. Pagkatapos magbigay ng maanghang na pahayag si Secretary Marco Rubio, siya namang pagbisita sabay ni US Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, at ganon din yung US Ambassador to India, si Sergio Gore. Parehong kaibigan ito ni Pangulong Donald Trump. Coincidence ba? O mayroong humingi ng meeting upang magpahatid ng isang napakahalagang mensahe? O mayroong nakiusap na magkaroon ng meeting upang humingi ng tulong magpaliwanag sa baluktot na paninindigan at pulisiya ng Marcos Jr. administration pagdating, ulitin ko, sa pagkupkop, pagkonsinti at pagkanlong sa ICC na wala namang jurisdiksyon dito sa ating bansa. So sana at Mario de la Cruz mangyari yung iyong pangarap na may tutuling yan. Wish natin lahat yan. Sabi ni Gio H. Cab, wala. Hindi nyo ba napansin, wala nang excited dyan simula nung pangalawang taon niya? Wala naman kasi talagang laman yung kanyang mga SONA. State of the Budol nga yan State of the Budol Address. Sabi ni Cynthia de los Reyes, meron. You add up to the public pressure dahil alam ninyo, dalawa naman yung laban dyan sa impeachment. Ulitin ko binanggit ko na rito.
Ang laban dyan, doon sa trial court, dyan sa impeachment court, yung na pinapanood ninyo, halos maraming nanonood dyan, at yung laban sa Court of Public Opinion. Doon natin sila dalihin sa Court of Public Opinion. Kagaya nung pahina ko dito ngayon, pahina ninyo ito, magpahayag kayo ng inyong saloobin na hindi kayo sang-ayon sa bend the law ng mga miyembro ng mayorya diyan ngayon sa ating impeachment court. Hindi kayo sang-ayon diyan sa presiding officer dahil yan ay unconstitutional. Dapat yan yung Senate President ang maging presiding officer. Huwag kayong matatakot sapagkat Article 3, Section 18, Paragraph 1, no person shall be detained solely by reason of whose political beliefs and aspiration. That is why ako ay painstakingly sinusubukan nating pasimplihin ang mga mahalagang usaping panlipunan, hoping that dito sa ating humble channel, I will be able to help break the mainstream media blackout to an even more important news kagaya ng pagtuligsa ng Estados Unidos sa ICC. Bakit hindi ito lumalabas sa mainstream media? Dahil magmumukhang basang sisiw ang administrasyon. Dahil magiging tama lahat ang matagal na nating sinasabi, ang matagal nang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Walang jurisdiction ang ICC na kahit sa sinong Pilipino. Na sana ay aksyonan na rin ng ating Korte Suprema ang mga nakabinbin na petisyon. Jave Garcia, tanong, sinong nagbabayad sa mga abogado ng prosecution panel? Yes, tayo, gobyerno. Hindi naman babayaran yan nung nagdemanda. Dapat amyendahan din yan yung rule na yan. Pero tingin ko kinakailangan dito buksan ng Constitution. Pero hindi under this corrupt administration. Pero dapat yun kung sino ang nag-file ng impeachment, sila mag-shoulder ng cost ng prosecution. Judith Abaw Johnson. Meron ako nakasabay kanina nung ako ay maagang nag-iensayo, si Mar. Mar, maraming salamat sa iyo. Galit na galit din si Mar. Si Mar ay ordinaryong mamamayan, hindi makapangyarihan, pero maisog na naninindigan. Sabi niya, pag may kailangan tulong, katukin niyo lang ako at ako'y tutulong. Juliet, Daily Life Vlog, solid, maisog, salamat. Si Jules Escoro, magandang hapon din sa iyo. Sheila Pecha, watching from Macau. Macau, bakit si Alma hindi ko na nakikita? Alma Mamosto and Mamosto family. At DIY Bisdak, shout out watching from Cebu. Sabi ni at Ronald Bual, good noon, posible bang kakalas ang Pinas sa ICC? Matagal nang kumalas ang Pilipinas sa ICC. Matigas lang talaga ang ulo ng kasalukuyang administrasyon dahil patuloy pa rin nilang kinikilala ang ICC. Itin ko the Trump administration initiated a whole of government approach to dismantle, to defang, to counter, and to remove any vestige of ICC sa kanilang justice system. Samantala, ang palaking pagkakaiba dito sa Pilipinas, ang Marcos Jr. administration, while they also initiated a whole of government approach, pero yung kanilang whole of government approach ay upang kupin, konsintihin at kanlungin ang ICC. At Boss Bell from Pagadian City, James Aguilar Maranyon from Taiwan. Marami po tayong kasama mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at syempre sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya po ating sinisikap na basahin yung inyong mga komento dahil ito pong pahinang ito ay para sa inyo. Isa pang from California, si Cecil Estorco Uy. Kay Jocelyn Loquias, may God bless and protect you too. Si Rutra from Molino 3, Bacoor City. Si Atsara Cave Valley, shout out from Malaysia. May kasama tayo, mag-iingat kayo lagi yung mga Pilipino dyan sa gitnang silangan.
lalong-lalo na dyan sa Kuwait katulad ni Jennifer Lemor Gallarda from Kuwait. Mag-iingat kayo at umiigting pa yung palitan ng putok sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran. Mag-iingat po kayo dyan. Si Gio H. Cab ay from New York City. Si Marie Visera Cashin ay from Chicago. Dami tayong kasama. Si Jing Beril OFW from Hong Kong. Merong isang tao kung ang napakababa ang tingin sa ating mga minamahal na OFW. Yung mga taong yan, one of these days, papangalanan natin yan. Kumikita yan sa gobyerno. Kumikita yan sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang papel niyan, mga PR, propaganda, at saka ads. O ang tingin sa mga OFW niyan, napakaliit. Yung, gago yan taong yan. O, si Atlisa from California, maraming salamat. Tucson, Arizona, si Lourdes Stevens. May nagtatanong, ano raw yung take natin sa nangyari kahapon sa hearing? Hindi ko talaga pinapanood eh. I just rely on the report of the staff, the volunteer staff, and the staff ng ating opisina kung ano yung mga kaganapan. And I analyze, I assess. Ganun nga, walang ebidensya ang prosecution. Hanggang kahapon, they want to bend the court. They're bending the court, the impeachment court, to fill in the evidence missing, to fill in the absence of evidence, to fill in doon sa lack of evidence. Ito namang presiding officer willingly bumigay din agad. So nasaan yung due process? Ang due process dapat sa lahat. Hindi pwedeng may pinipili ito. Kung yung due process na hinihiling, doon pa lang, sinabi na yan ng Korte Suprema sa kaso ng Duterte versus House of Representatives, ang due process, sa simula pa lang, kumbaga po yan sa basketball, sa simula pa lang, sa unang pito pa lang ng referee, sa jump ball pa lang, hanggang sa final buzzer, dapat present ang due process. Hindi napapagod yan, hindi nagpapahinga, hindi nagpapasubstitute, at hindi rin ito nagpa-foul out. Dapat every step of the proceedings, binibigay yung due process. Walang ebidensya, blanco ang kaso, yung due process, the court, then the court na nga ang ginawa para punan yung kawalan ng ebidensya ng prosecution. Hindi dapat pinayagan yan. Dahil kung meron ka talagang kaso, dapat yung conviction na pinapangarap mo ay magmumula sa tindi at lakas ng iyong ebidensya. Hindi pwedeng suplayan ka ng impeachment court ng mga kulang o nawawala mong ebidensya. Yan ang aking take dyan. Walang ebidensya ang prosecution. Nagkaroon hindi lamang bendalo, kundi yung impeachment trial court. Yun ang binali at pumayag naman ang presiding officer at ginamit ang impeachment court para mapunan ang blankong kaso ng prosecution. So muli, ito yung ating talakayan ngayong araw ng Tuesday, July 21, na ang pamagat po natin, ang enemy of US is Marcos BFF. Malaking bagay na malaman ninyo sapagkat hindi linalabas ng mainstream media itong napakalaking kontrapelong polisiya sa pagitan ng Marcos Jr. administration at Trump administration. Sa pagitan ng polisiya ng Pilipinas sa pakikitungo sa ICC at polisiya sa pakikitungo ng Estados Unidos sa ICC. Huwag nating kalimutan itong problemang ito. Again, the administration of President Donald Trump ng United States initiated a whole-of-government approach to dismantle, collapse, and counter yung excessive na pangingialam ng ICC. Samantala dito sa Pilipinas, naglunsad din ng whole-of-government approach si Bongbong Marcos Jr. at ang Marcos administration upang kupkupin, konsintihin at kanlungin ang ICC. Yan yung usapin na dapat wag ninyong kalilimutan. Huwag kayong magpapalin lang diyan sa telenobelang kanilang isinusubo sa inyo. Ang pamagat ay impeachment trial of VP Inday Sara. Ulitin ko, ang laban diyan sa impeachment court,
Yung mga nagtatanong ano ang magagawa natin kagaya ni Jing Kawaling ng Aklan at ng Boracay, be active in social media at labanan natin sila in the court of public opinion. Sabi ni Jennifer Kadungog, wala na rin kasi Jennifer itong mainstream media. Kanya nga sinisikap natin na mabigyan kayo ng napapanahon na mga usapin at tayo ay nagre-research din, nakikipag-usap din tayo sa ating mga network, sa ating mga kaibigan, nakikibalita para mabigyan kayo ng impormasyon. Dahil ito hindi pinag-uusapan eh. Bakit hindi pinag-uusapan ito? Mapapahiya. Pahiyang-pahiya ang Marcos Jr. administration. Sapagkat alam naman natin dito sa Pilipinas, again in this context, 128 years of shared history, 80 years of formal diplomatic ties, and 75 years of being treaty ally. Ganyan kalalim ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Kanya pagka mayroong posisyon o mayroong pahayag ng Estados Unidos, kadalasan sa ating mga Pilipino, karamihan, mga kababayan natin dyan sa Estados Unidos, talagang matimbang ang opinion ng Estados Unidos. Kaya ito hindi pinag-uusapan sa mainstream media. Talagang masasambulat, mali si Bongbong Marcos sa pagpayag na kidnapin o yung state-sponsored abduction laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Labag sa mismong Rome Statute, yung Article 59, na bago ka makapag-aresto, kahit may warrant of arrest ka pa, lalo na kung walang inisyong ICC, kinakailangan mong dumaan sa local processes, sa local legal process. Kinakailangan mong dumaan sa domestic court. Hindi ginawa yan, nakabinbin pa rin sa ating Korte Suprema na dito sa naging pahayag ni sa Secretary of State Marco Rubio ng Estados Unidos, sana ay aksyonan ng ating kagalang-galang na kataas-taasang hukuman, ang ating mga kagalang-galang na hukom diyan sa Supreme Court, inyong desisyonan na. At tuldukan na itong matagal ng usapin kung meron bang jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa o wala. Kadalasan kasi sinusunod natin yung direksyon ng Estados Unidos. At ito nga ay taliwas dito sa naging pahayag ni Secretary Marco Rubio at dito sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, na malinaw naman mayroong direktang utos mula kay US President Donald Trump to exert diplomatic pressure sa lahat ng allied nation ng Estados Unidos na talikuran at huwag kanlungin, huwag konsintihin, huwag kupkupin at huwag kilalanin ang ICC. Dito sa Pilipinas, kabaliktaran ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang Tiyo Manoy Balita. Ito ang mga balitang mahalagang malaman ng taong bayan. Mga detalyeng madalas ay hindi nabibigyang pansin sa mga tradisyonal na ulat mula sa palasyo, kamara, senado at maging sa publiko. Korte Suprema, tila ginimbalang lahat na kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte tapos ang kumpirmadong anunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi nabuksang muli ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel at kung gusto mo ang mga balitang tungkol sa mundo ng politika dito sa Pilipinas at mga detalye